recording again ni Mang Kanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So gusto kong i-ano ulit to. I-play ulit to. At kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no? Para maintindihan ng lahat. Okay, let's play. Ang makagamit sa inyo, ang anak lang. Wala ka matutog niya. Ikaw, panik, ay number 1 siya. Pwede, kinapas niya. Malaw. At yun ka muna ko paluod. Pinahagi sa luha ko tulong kasi. Kung nabingwit ko sa tanas ko. Okay. Now let's digest that, no? So ang sabi niya dito, sabi niya kanina, kung lalabas daw, kung ikaw daw ay lalabas na worker ka, lalo na pag ikaw ay pastoral, papatayin ka niya na walang awa. Kahit yung iyong pamilya, papatayin niya kayong lahat. Kahit yung mga pamilya niyo, kapatid niyo na hindi man member, hindi man worker, papatayin din niya. Kaya wala nang isa sa kanila na makakalabas sa loob. Yan ang sabi niya. Ngayon, pagpatuloy natin. Makakita sila sa inyo sa internet, malipayin sila. Ngayon, kapakita po man sila niya, malipayin sila. Eh, hindi sila malipayin. Kanto sila gugup. Now, he was referring sa mga pastoral na lumabas na kung saan nagpo-post ng mga pictures sa social media that they look happy. So sabi ni Pacquiao, bakit daw sila nagpo-post na they look happy sa outside, sa kanyang kingdom? It's because they are not happy. O, tingnan nyo, jealousy. Siya yung nagsiselo sa mga pastoral na lumabas. Lalong-lalo na, yung mga biktima niya, no? Mga ginagamit niya, yung mga ginahasa niya na lumabas at nagkaroon ng panibagong buhay and they ended up having a good life. Nagkaroon ng family. Galit na galit si Pacquiao. Oh, hindi daw sila masaya. Kaya yung mga pastoral daw na nasa loob, wag daw gumaya. Oh, kasi kung akala daw nila na makakaiwas sila sa kanyang angel of death, nagkamali sila. Oh, ngayon, pakinggan natin ulit. Sabi doon, tapos na po sa iyo. Pabayaan mo sila kaman. Oh, sabi niya, akala nila tapos na ako sa kanila, pababayarin ko silang lahat. Oh, ano pa? Naiutang sila sa ministry ako. Naiutang sila sa kingdom. Ubayad. Because they owe something sa ministry daw niya. Lahat ng mga pastoral na lumabas, they owe something to the ministry of the disappointed son of the devil. Mang Kanor. Oh, yun ang sabi niya. Kasi namatali ang buhay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta na sa book. Oh, sabi niya, sooner or later, they will face the consequences. They will all be dead. I will kill them all. Sabi niya. Kung sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Oh, when the opportunity presents itself, they will all be dead. How many of them are outside? Sabi niya. How many of them are being taken by the devil? No, pagpatuloy natin. Ang pastoral na naigo na tapat sa buwa. Kaya pa din mo. Hindi man yan kung mapasakitan, membro na. O sabi niya, count every pastorals, all the pastorals who left and who were not here next to me.
they think they're gone. They think they are forgotten. They will face the consequences because I won't be, hindi ako masasaktan kung mga member lang. Kasi yung mga member, walang value. Mga pastoral lang ang valuable. Oh, sabi niya, hindi daw siya masasaktan kung mga member lang daw or ordinary worker. Mga pastoral doon siya nasasaktan. Kasi yun yung kanyang mga asset when it comes to the darkness of the night. Oh, ganun yun. Kasi one act ng lalaki niya, nag-sex ka na sa niya. Yatag mo na yung pagbuli mo sa niya. So, pag ikaw daw ay nakikipag-usap sa lalaki sa internet, tapos nagsasabi ka na I love you, binigay mo na daw yung sarili mo sa kanya, nakipag-sex ka na daw, sabi niya. Kaya, kasalanan daw yun kasi yung mga pastoral, para lang sa kanya. Again ha, pagpatuloy natin. Yatag mo na yung pagbuli mo sa niya. Dahil, hindi ko sa imo, kaya tunda kong duman ako sa imo, itry ko mo. Driver, itry ko mo. Kasi ang wato. Dapat ko, parang mabawi ako doon kasi ang wato. Ikaw, ang driver, pagpunta ka. Siguro. Oh, sabi niya, mayaman daw siya, marami siyang pera, tapos ikaw ay halimbawa naging involved ka sa driver at ikaw ay isang pastoral, papatayin niya kayo. Ang driver na naging involved sa'yo at ikaw na pastoral. Tulong na ako mga kain ko. Dito pa ako makapawisan. I will make sure that both of you will be dead. That's the only time na nakapagbayad that I feel good about it, sabi niya. And he said that even the Muslim daw, they have honored killing. They even offer their women to be a prostitute para daw pang stress reliever. Imagine yung woman pala kay Pacquiao is just a figure of sex. No, grabe. Oh, it's only a figure. It's not a human. Ganun daw yun sa yung mga Muslim daw. Oh, imagine. Hindi mo makamatay. Pero yung pagkoo, pwede mo makalikod, kailangan kayo gusto niyo makalikod. Sunod daw ang NPA niya. He said, do you think you can turn your back from the ministry even if you want to? You cannot. Because even you join the NPA, the New People's Army, pagka nakapasok ka daw, hindi ka daw pwedeng lumabas doon na hindi ka mamamatay. Ganun din daw ang kanyang paglilingkod. Isang kadre ka lang, sunod ka NPA. Pagka nakalitsog na kang kapila sa inahan, di ka nakagawas. Pag igawas ka, makulong ka, pag-check ka. Sunod mong bagya, sunod mong gobyerno sa Amerika. Pag ipasunod ka diya sa ilang CIA, ipasunod ka sa ilang NPA. Sabi niya, even the government daw in the US, once you enter sa CIA and FBI daw, pagka lumabas ka, papatayin ka daw. Hello? Saan kaya niya galing yung theory na yan? Oh, gawa-gawa. May sayad talaga tong matandang to. Ipasunod ka sa ilang NSA. Nakabalong na ka sa mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo, talikod ka, ikabukuro. Inali nga kung anong commitment na ako sa inyo. Wala na yung makatalit. Sabi niya, kasi daw, pag alam niyo na ang mga confidential sa loob ng organization, kahit sa kanyang ministry daw, alam niyo ang confidential na mga bagay, hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng tumalikod. Kasi papatayin ka, kasi alam mo na ang mga confidential. Oh. Likod sa inyo. Wala na yung makatalikod sa inyo. Wala na pwede mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor,
wala na pwedeng tumalikod daw sa inyo, sa mga pastoral. Oh, kasi pag tumalikod kayo, papatayin kayo. Patayin mo dito. May hahabol daw. May hahabol daw sa inyo, sa mga pastoral. Kapag lumabas, may hahabol at may papatay sa kanila. He is going to implement that, sabi niya. Una-una ninyo na ba? Pagkalaluman ninyo, una-una ninyo sa ministry na po. Kaya sabi niya, think it through. Isipin niyo, bigyan niyo ng bigat ang aking ministry dahil alam niyo na ang aking mga sikreto, kaya wag na kayong lumabas. William mo, ikaw pa rin, lahat ka rin, isulong ka. Kapag isulong mo, pag ilang mo isulong sa luwas, kung doon natin, ulit din na. Hindi na kalalubong kumit. Oh, sabi niya, si Stephanie daw, pati daw yung kapatid ni Stephanie na hindi man lang nakapasok dyan sa kingdom, papatayin din niya pag si Stephanie ay lumabas. Pati yung nanay ni Stephanie, nakasama niyang worker, pag lumabas si Stephanie, papatayin din niya yung nanay ni Stephanie. Imagine? Communicate kung lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa din. Sampang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako din mo ito ano. Hindi mo pwede mo tumang gari sa gusto din nyo, hindi na gusto. Oh, sabi niya, habang kayo daw ay nasa kanyang pamamahay, kailangang sundin niyo ang kanyang kagustuhan. Lahat ng kanyang kagustuhan. At kung ano man ang inyong kagustuhan ay hindi niyo pwedeng gawin. Sa kanya lang. Uy, ang gumawa na kanipal, nagtutang sa tanas na rin ba? Naibugwa ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila, magpaprostitute sa ilang mga wahyo. Oh, sabi niya, envy daw siya sa mga Muslims. Kasi may mga babae daw yung mga Muslims na nagpo-prostitute para pangtanggal ng stress. Kaya nagsiselos daw siya. Gusto daw niya yung mga worker niyang pastoral, ganun din. Magiging happy kapag nakita siya, bibikaka na. Ganun ibig sabihin nun. Para mawala ang stress. Para mawala daw ang stress niya. Yung weakness sa lalaki, ilabay din na kaya hindi na nakabumutol sa mahal. Kaya hindi mo na pastoral para sa anak lang mo. Kaya kung ikaw daw, kayo daw mga pastoral, yung mga weakness daw ninyo sa lalaki, pag nakagusto ka pala sa lalaki, weakness mo na yan. O, kailangan mo daw yan itapon. Kasi kapag ikaw ay pastoral, para ka lang daw kay Kibuloy. Kaya kapag nakita mo siya, malayo pa lang siya, bikaka ka na. Kasi pastoral ka eh. O, ganon ang ibig sabihin niya. No. Ganun yun guys. So, gusto kong i-play yan paulit-ulit kasi that is real. Sinabi niya yan at hindi imposibleng gagawin niya kasi ginawa niya na yan multiple times. And now that we have this case going at marami ang mga pastoral na nasa labas, pag may isa sa kanila na nasasaktan o masasaktan, kahit the tip of their hair, wala pong ibang responsible niyan kundi si Mang Kanor. It's very obvious. Kaya let's hold him accountable, you guys. We need your help. We need your cooperation. We need to do this together. Because if you guys don't have our support, we cannot function. Maawa po kayo sa mga biktima. Nagmamakaawa po ako. Pagkatapos po kasi nating basahin yung affidavit nung last na stream ko, affidavit ni VP. Ano po, napakainit po ng kanyang sitwasyon doon sa Pilipinas. Kaya I'm asking the public to help protect each one another, lalong-lalo na yung victims ni Kibuloy na nasa Pilipinas. Kaming nandito sa US, even he wants to kill us all, hindi niya nagagawa. Kasi, he's even afraid to go to Manila sa US Embassy, pupunta pa dito sa Amerika para patayin kami. Subukan lang niya.
Kasi hindi din naman kami aatras sa labanan. Subukan lang niya. Pero yung nasa Pilipinas, iba. It's a different story. Kaya tayong mga nasa Pilipinas, let's protect each other.